Anak ng tokwa, mga minamahal, ito na nga ba yung sinasabi ko sa inyo matagal na kapag ang impeachment complaint ni VP Sara Duterte ay nabasura, tiyak na magyayabang yun at hindi nagkamali. Si abang lingkod ninyo, mga minamahal, at totoo nga, nagyabang itong si VP Sara Duterte. O sumbong mo kay kay Baste na naghabon ng suntukan pero lumipad doon sa Singapore. Uy, ganyan sila. Di ba mga minamahal? Ganyan sila. Naalala ko si Duterte. Nagyabang siya. Pupunta ako sa West Philippine Sea. Sakay ko lamang ay jet ski. Tapos nung nanalo, ano yung ginawa? Wala. Joke lang daw yun. Pangalawang pagyayabang ni Digong, 3 to 6 months mawawala ang droga. Nung umabot na ng 6 months itong si Digong, ano yung nangyari? Hindi naman talaga kakayanin ng 6 na buwan. Wow ha, aray ko. Sabi pa ka ni Malupitan. Alam niyo yan mga minamahal, syempre Gen Z tayo, diba? Diba? Kaya nakikisabay tayo sa uso. Nung naghamon, itong si Baste Duterte ng suntukan dito kay General Torre, ano yung nangyari? Lumipad ng Singapore. So, sa madaling sabi, mga mayayabang. Itong si Sara Duterte, nung sinabi niya din noon na papatayin ko si PBBM. Talagang sobrang linaw in front of the mainstream media. Madami nakarinig. Tapos nung kinasuhan, finailan ng impeachment complaint, ano yung sinabi? Wala daw siyang sinabing ganon. Aray ko. Mga minamahal. Ngayon, okay, sige, basahin natin to. I wanted a bloodbath. Really? Kung gusto mo ng bloodbath, di sana pinigilan mo yung Senate na i-archive yung impeachment complaint mo. At beside, kung gusto mo ng bloodbath, bakit mo sinasabi sa amin nung February pa na bago nyo ituloy or bago ikaw i-hearing, antayin daw yung desisyon ng Supreme Court? Gusto mo pala ng bloodbath. Diba meron bang bloodbath na duwag? Oh my goodness, mga aray ko. Yan yung sabi ni Malupitan. My goodness! Diba? So sabi dito, meaning, I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Possibly, hindi natin alam, 2026, 2027, 2028, may mag-file ulit ng impeachment. That will be another opportunity. Talaga nga namang itong si VP Sara Duterte, mapipikon ka talaga eh. Alam niyo kung bakit? Nung nagaganap mga minamahal, itong impeachment complaint laban sa kanya, lagi niyang sinasabi na fini-fishing daw siya, diba? Pinupolitika. Kumbaga, gusto niyang palabasin na pinagtutulungan siya. Mga minamahal. And then ngayon, nung nabasura na yung impeachment complaint laban sa kanya, mayroon na naman siyang sinasabi na, I wanted a bloodbath. Gusto ng bloodbath kasi hindi natuloy yung impeachment complaint laban sa kanya. Naubo tuloy ako. Paano kasi dakilang bakterya itong si Sara Duterte? Diba? Yun naman pala eh. Diba? Gusto mo pala ng bloodbath, dapat sana humarap ka sa impeachment court para mapatunayan na malinis yung pangalan mo at walang bayad. Kasi dito natin malalaman, mga minamahal, sa impeachment court, kung talagang itong si VP Sara Duterte ay inosente or guilty. Diyan natin malalaman yan. Pero kung patuloy nilang dinidelayed at dinidenied or hindi pinapakinggan itong impeachment complaint, syempre, as usually, isipin natin talaga na mayroon bang tinatago? Ba't natatakot? Diba? Yan yung iisipin natin, mga minamahal, diba? So, lakas ng amats ng ng ating vice presidente. Diba? Gusto ng bloodbath pero kinuntsaba ang Supreme Court. Ano ba naman yan? Meron bang bloodbath na Meron bang bloodbath, mga minamahal, na duwag? Kaya nga nakakapagtaka itong si VP Sara ngayon nagyayabang Wala, dyan talaga siya magaling. Anyway,
Meron tayong pangalawang pag-uusapan. Ito, tirahin natin yung Senado. Kasi kupal to eh. Napipikon ako. Kasi, can you imagine that? Na sa nangyayari ngayon, bumaba na yung ratings ng Senado at mas tumaas yung ratings ng House of Representatives. Di ba? Binalita ko sa inyo yan noong nakaraang araw. Hindi nyo ba naisip na yung Senado ngayon, ang tingin ng mamamayang Pilipino, puro mga buaya? Kaya bumaba, nawala na kasi sa Senado yung tiwala ng mamamayang Pilipino. Biruin nyo ba naman yung moves nila na i-archive itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte, even though na madaming legal expert ang nagsabi na antayin natin. Siyempre, normal practice mga minamahal, hintayin ng ruling. Diba? Kasi nag-file ng motion for reconsideration itong ating House of Representatives. Siyempre, normal practice, aantayin. Pero ano yung ginawa ng Senado? Binasura. Diba? Dinilit, nilibing, in-archive itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Ngayon, pero hindi pa dyan tapos ang laban kasi pwede pa naman niyang i-file next year para sa tamang proseso ko, no? Okay, ano naman tayo, tawag dito, ihawi lang muna natin. Yung tamang proseso na yan, actually ginawa naman talaga ng House. Nag-add lang talaga ng panibagong ruling ang Supreme Court. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung pagbabasihan natin yung Francisco versus House of Representatives, may kamalian ang Supreme Court dito. Kasi sa House of Representatives, masasabi lang natin na talagang gumalaw ang isang impeachment complaint once na ito ay napasa sa Justice Committee. Ang problema, yung naunang tatlong impeachment complaint, mga minamahal, nabasura yun, na-i-archive. Bakit na-i-archive? Kasi wala naman pong gumalaw doon. Dahil sa tingin ng iba, kulang yung ebidensya. Ngayon sa pangalawang impeachment complaint na naipasa, pinagbotohan yan ng 215 senador, naipasa sa Solicitor General, kay House Speaker at na-i-transmit sa Justice Committee. So, medyo may pagkukulang talaga dito ang Supreme Court at sa susunod na mga impeachment complaint, mukhang parang hindi na, diba, mapapansin ninyo, magkakaroon ng jurisprudence sa batas dahil nagkaroon ng overlapping. Diba? Kasi pwede natin pagbasihan to, pwede natin pagbasihan to. So, at naman, para naman dito sa ating Supreme Court Justices na si Leonen, bakit? Bakit ka nagpa-cheme-cheme ng pera, eme? Sabi daw, yan lang ating narinig para sa posesyon. Totoo ba? Nagtatanong lamang po. Anyway, mga minamahal, going back sa ating topic, madami pong mga legal expert, katulad ni, sino ba yan? Si Carpio, katulad ni Monsud, diba? Na sinasabi nila mga minamahal na ang ruling ay hindi pa talaga final. Kasi mayroon pang motion for reconsideration. So, kagaya nga ng sinabi ko, normal practice, antayin yung final ruling bago umaksyon. Kaya nga lang, ang Senado kumilos na parang gusto nilang tapusin ang laban. So, ngayon, ano yung ibig sabihin nito? Kung yung Senado mga minamahal hindi kayang irespeto ang due process, ano pa kaya sa ibang issue? Tanong lang yan mga minamahal. Ito namang si si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, may pahayag siya dito sa ating Senate President, kaugnay nga po sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So, ayon, diba, mga minamahal kay Escudero, sinusunod niya lang daw po. Oo, sabi ni Quezon. Talaga nga namang tindi ng mukha ni Cheese, no? So, sabi ni Quezon, sinisunod niya lang daw po ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing labag daw po sa batas ang impeachment dahil nga daw po lumabag sa 1-year rule bar. Pinaliwanag ko naman sa inyo na masasabi lang natin na labag sa 1-year rule bar kapag na-i-transmit yan sa Justice Committee. Hindi naman po na-i-transmit yung naunang tatlong impeachment complaint dahil nga na-i-archive yun. Ibig sabihin, deads na yon. So, ngayon, anyway, binanggit ni Escudero din, di ba mga minamahal, yung landmark na Francisco versus House of Representatives na nagpapatunay daw po ng 1-year bar rule laban dito sa multiple complaint. Like, jeez, nagbabasa ka ba? Masasabi mo nga 1-year rule bar yan kapag na-i-transmit yan sa Justice Committee. Ang problema sa naunang tatlong impeachment complaint, hindi nga na-i-transmit, hindi ginalaw. In-archive nga, 'di ba? So ngayon, sa madaling sabi, parang, nagmamagaling itong si Cheese Escudero
'Di ba, mga minamahal? Ay ngayon, madaming kumall out sa kanya. Si Carpio, si Monsoon, kinall out na mali ang ruling ng Supreme Court. Kahit nga din itong si Soto, 'di ba? May pagko-call out siya na parang grave misunderstanding. Ano ba yung word na binitawan niya, mga minamahal? Hanapin natin. Okay. Misunderstood daw yung legal process. Grave error yung ruling ng Supreme Court. So ngayon, mga minamahal, ang ibig sabihin lang talaga natin dito, kung ang Senado nga hindi marespeto ang impeachment trial, at saka 'di ba, bakit makikialam ang Supreme Court dito sa impeachment? In the first place, impeachable officials sila. 'Di ba? Ganito. Kaya nga ibinigay sa House of Representatives ang trabahong impeachment kasi yung Supreme Court, impeachable official. So, trabaho ng House na magpa-impeach ng mga taong may nilabag sa ating batas, yung mga masasama. Tapos itong Supreme Court, biglang magiging guardian angel ni VP Sara Duterte, walang hiya. 'Di ba? So, mga minamahal, ano yung mangyayari dito? Diba? Ano yung mangyayari dito sa inyong napapansin? Na yung tiwala ng taong bayan ay walang-wala na, sirang-sira na dito saan, mga minamahal? Dito sa Senado. At besides yung desisyon din po, yung footnote. Alam niyo yung footnote ni Leonen, meron dong something unusual eh. Kasi biruin mo, sa pinakamahalagang desisyon, kukuha ka ng basehan, ng legal basis. Yung footnote yung tawag doon, kukuha ka ng footnote dyan sa ABS-CBN, sa article nila. Di ba dapat kapag kukuha ka ng footnote, ang source mo niyan is yung yung document, official receipt. Di ba? So, napagalataan na medyo parang may minadali. 'Di ba? Parang mayroong minadali diyan, mga minamahal, sa impeachment para mai-archive agad. 'Di ba? Itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Ngayon, ito, may mga nagsisend nga sa akin ng article, mga minamahal, Alam niyo 'yan? Supreme Court urged to reconsider dangerous ruling voiding Sara Duterte impeachment. Dami mga nagsisend sa akin ng article ngayon, habang kino-content natin, mga minamahal. Ito, kinulaut nga siya ni Carpio. Hindi sila umabot. Carpio answered cheese on Francisco ruling. 'Di ba? Meron pa. Ito. Nagsalita. Ang dami nga nagsisend sa akin. Actually, the aftermath of a historical moment. So, mga legal expert na mismo, mga minamahal, ang nagsabi, 'di ba, na mayroong mali doon sa sa naging aksyon ng Senado. Kasi yung Senado, mga minamahal, parang ang nangyayari ngayon, atakdog na ni VP Sara eh. 'Di ba? Yung action ng Senate, parang mali-mali na, 'di ba? Imbis na sundin yung batas, mukhang sila pa yung lumalabag. So, yung Supreme Court, para sa akin, mayroon pa din naman silang kahit papaanong konting chance para baguhin. Pero ang nakakapagtaka dito, yung Senate, 'di ba? Hindi pa nga loose yung book, pero in-archive na nila. So, bakit? 'Di ba? So, kapag binaliktad naman ng Supreme Court ang error nila, mas malaking problema din naman. Lalo na kung patuloy na pinoprotektahan ng mga senador itong si Sara Duterte. So, tingnan natin kung respetuhin ng taong bayan itong Senado sa magiging desisyon ng Supreme Court. Sakaling baliktaran ang naunang desisyon. Tingnan lang natin. 'Di ba? So, mixed emotion. Nakakapikon. Pero wala tayong magagawa. Yan yung naging desisyon eh. Kahit nga din ako, naguguluhan ako eh. Dito sa impeachment na to. Kasi hindi naman ako totally na magaling sa mga legal matters. Pero kahit 12 years old, mga minamahal, kapag ipapaliwanag natin sa simpleng pamamaraan, maintindihan nila. Ganito. Paliwanag ko sa inyo yung impeachment na yan. Sa madaling pagpapaliwanag na kayang intindihin ng 12 years old. Kunyari, 'di ba? Itong ito na nga, may presidente tayo, may vice presidente. Gumawa ng kamalian si Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil gumawa siya ng kamalian, itong mga nandito na mga kasamahan niya sa paggawa ng batas, which is yung House of Representatives,
kinall out siya, nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Ngayon, yung naunang tatlong nag-file ng impeachment complaint, medyo hindi sapat yung ebidensya, kaya binasura, 'di ba? Yung sumunod na impeachment complaint naman, mga minamahal, ay dahil sapat yung ebidensya, merong mga patunay talagang nasisid ang buong pagkatao niya, sinuportahan ng madaming mambabatas, which is yung 250 na yan. Ngayon, yung 250 na yan, mga minamahal, syempre, bumoto yan para ma-impeach itong si Sara Duterte. Kaso, itong highest court natin, biglang pumasok sa eksena, na supposedly, di ba, dapat nakabase tayo sa batas or sa libro. Kasi yan naman po yung official. Di ba? Pumasok itong si Supreme Court, nakialam, kahit hindi naman dapat. Ngayon, ang gusto niya mangyari, nag-add siya na panibagong ruling. So ngayon, parang na-void na yung impeachment ni VP Sara Duterte. Tama ba yun? Na susundin natin, sino ba yung dapat sundin? Yung Supreme Court or yung nakasulat sa libro? Tanungin ko lang kayo, yung nakasulat sa ating konstitusyon. Diba? Sino ba dapat yung masusunod? Yung konstitusyon or itong si Sara Duterte, or itong Supreme Court? Na supposedly hindi dapat nakikialam itong Supreme Court. Diba? Kasi hindi niya naman trabaho yan. Trabaho yan ng mga nasa batas, diba? Mga mambabatas. Kasi may mga co-equal branches. Ibang trabaho ni ganito, ibang trabaho ni ganito, ibang trabaho ni ganyan. So, ba't makikialam ang isang kapares niyang trabaho sa hindi niya naman trabaho? Diba? Ba't makikialam ang Supreme Court sa co-equal branches niya na hindi niya naman dapat supposedly pinapakalaman niyo dahil may kanya-kanya silang trabaho? Nagigets din niyo yung punto, mga minamahal. So, sa madaling sabi, ang endpoint natin dito, ba't nakialam ang Supreme Court? Yun lang. So anyway, kayo, ano masasabi ninyo, mga minamahal? It's me again, Alicia Nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.